ay tinatawag na smart farm kasi farm stands for Farmers Adopting Responsible Management. Marami silang pain. They have a lot of pains inside. Yung mistrust kasi nabibigyan sila ng promise tapos hindi pala ginagawa. Yun yung lagi nila nababanggit, di naman po totoo, lagi na lang kami binibigyan ng training tapos walang nangyayari. Natutunan ko na mahalaga pala yung presence over performance. Magandang araw sa inyong lahat. Nandito naman tayo sa ika-4 na episode ng Sun Podcast. At isang magandang araw dahil kahit ang ating panahon ay hindi ganon kasaya, pero dito sa loob ng ating studio ay meron tayong bisita na isang tao na pinagpipitagan ng mga farmers, especially the small farmers sa Bukidnon, all the way down to Mindanao. Ating ipakilala si Aristelo Asilo. Magandang hapon. Magandang hapon, Tito. Isang kagalakan na mapunta dito sa iyong studio at ako'y masaya at nagagalak dahil kahit nga hindi ganun kaganda ang panahon ay ramdam ko ang iyong vibes. Masaya at parang 3 beses na tayo nagkape ngayong araw. Siyempre, yan ang ating pag-uusapan ngayon dahil isa sa magandang contribution ng ating bisita ngayong araw ay tulungan ang mga coffee farmers. He is a nutritionist. Ibig sabihin, hindi naman siguro siya magkakape kung hindi maganda yan sa ating katawan. But he is also a social entrepreneur. Pero bago tayo dumating sa anong ibig sabihin ng dalawang yan, yan bang first name mo ay galing kay Aristotle, the Greek philosopher? Pwede kasi may istorya na banggit ko yung istorya ng kung bakit Aristelo, yung midwife namin yung nagbigay ng pangalan. Combination ni Aristotle, Aris, at noon sikat yung Teenage Mutant Ninja Turtle, si Donatello. So yung Aris ni Aristotle at Tello ng Teenage Mutant, pinagsama, Aristelo. Maganda pala ang background ng kanyang pangalan. Akala ko philosopher na din yung ating ang bisita ngayong araw. So ngayon, anong ibig sabihin ng being a nutritionist and then being a social entrepreneur? How does that mix together? Na dati sabi ko sa tatay ko ay gusto kong maging isang doktor. Kaso sabi ng tatay, hindi natin kaya yun kasi wala tayong perang pang doktor. Ang pinakamalapit noon nung ako yung naghahanap ng aaralin sa UP ay BS Nutrition. So BS Nutrition ang akin nila. Sabi ko, sige, kung matutuloy man na magdoktor, di at least maganda na ang pundasyon, yung nutrition. Ang aking tatay ay pumanaw sa murang edad. So hindi ko na natuloy ang pagdodoktor, nutrition ng aking ginawa. Hanggang sa sabi ko, bakit hindi tayo magbuo ng panibagong tema o panibagong modelo? So nag-masteral ako sa business management sa UP din. Kapag pinagsama ang nutrition at business management, nutrition entrepreneurship. So yung nutrition entrepreneurship na tema na aking ginagawa ngayon sa matagal na panahon na, 15 taon ko nang ginagawa yung nutrition entrepreneurship, ay sa ibang bagay, ang tawag nila ay social entrepreneurship. Dahil meron tayong mga impact at meron tayong mga framework at mga kabuluhan na ginagawa para sa komunidad, kagaya ng inyong nabanggit ay sa Bukidnon all the way down to Mindanao. So ang ating kalusugan ng nutrition, no? Kalusugan in terms sa ano yung kinakain natin. Sabi nga nila sa scripture, it doesn't matter what goes inside your body, what matters is what comes out of our body. Okay, And now you're being an social entrepreneur somehow connects it because now you can make it into an avenue or an opportunity for people to support themselves and their community. Can you elucidate further? Tama kayo, Tito, regarding yung health, well-being at kung ano yung lumalabas sa atin in terms of ano sinasabi natin, ano ginagawa natin, at ano yung mga meaningful things that we do for the community. So sa kalagayan ng mga komunidad, meron kasi akong napagtanto na alam nyo na sa mga lugar na tinutulungan natin ngayon sa Mindanao, ating una nakikita, gusto natin silang paunlarin ang livelihood kasi mahirap nga yung buhay doon. Kagaya nung last survey namin, ang average income ng isang pamilya monthly ay 5,000.
5,000, 5,000, oo. isang Isang pamilya, pamilya of 5 5. per month, yun ang kanilang average household monthly income, 5,000. So pumapatak 60,000 a year lang. Eh, ang ating, poverty threshold ay 13,000 pesos. So kulang ng Sobrang hirap nila, nasa super low income family sila. Ito yung isa sa nakita natin, average yan. average na yan dun sa area na sinurvey ng Barako team noong nakaraan last year sa 2 komunidad na tinutulungan ng Barako sa smart farming. Isa yan sa nakita natin. Pangalawa, napagtanto namin na hindi lang pala yun ang kanilang kinakaharap na sa livelihood, yung climate change, yung mga bagay na tumutulong sa kanila sa agrikultura. Itong mga bagay na to, yan yung gustong i-deal ng nutrition entrepreneurship model. Gusto nating buwagin yung gap at sa halip ay umangat ang kanilang income, umangat ang kanilang estado, o tumaas ang kanilang confidence dito sa mga lugar na to. Pero naniniwala ba sila sa'yo? Kasi ang pagkaalam ko, 'pag ang mga lalo na mga katutubo natin, ang mga indigenous people, mga IPs, nasanay na sila over the centuries, meron na silang nakasanayan. Tas eto ikaw, galing kang UP, tapos Luzon, Batangas, tas pupunta ka ng Mindanao na iba yung lengguwahe. Paano mo sila napapaniwala? Paano nagbabago ang kanilang mga pananaw para maangat ang Yes. kanilang kabuhayan? Magandang pong tanong yan, no, Tito, yung kung paano. Isa yung sa struggle namin nung una. Pamula nung ako'y pumunta sa Mindanao taong 2015, ako'y hirap kumonek sa mga tao na naririto kasi nga ako'y isang consider na nasa labas, taga Luzon ako eh. Hindi ako taga dito hindi ko sinasalita ang kanilang lengguwahe. For a few years, natutunan ko na mahalaga pala yung presence over performance. Hindi mo agad kailangan magpakita ang gilas. So nandoon lang ako, sumasama sa kanila pag may kainan, nakikipag-inuman, nagkikipagkape, nakikita ka lang nila yung presence nila. Gusto nilang makita kasi yung genuineness, sinseridad na gusto mo talaga sila maging kaibigan. Isa yan sa aking natutunan na hindi mo kailangan agad ipakita yung mga gusto mong dalihing project kusa silang magsasabi na, "Oh sir, yung sinasabi ho na ganitong pwede nating gawin din sa ating komunidad, ay kailan gayon?" Sabi ko, "Yan, pag yun yung narinig ko na, yan na din na tayo magsisimula." Na ipaliwanag sa kanila yung mga proyekto. Sa tingin ko ay kaya dumami din ho aking mga kaibigan dun sa Mindanao, lalo na sa mga katutubo o indigenous people communities natin kung tawagin. Bagamat meron silang mga Indigenous Ecological Knowledge o IEK na nandoon at nakagisnan, willing sila na mas madagdagan ang kanilang kaalaman. Kabaliktaran pa nga ang nangyayari, mas natututo ako sa kanila eh. At So yung talagang relationship, relationship, hindi one way. hindi one way. So, it's the presence over performance. It's the alignment of trust altogether. Being there with them to show them your sincerity. At alam niyo, Tito, over time na nandoon kami at nakikipag-usap, minsan hindi yun yung kailangan nila na proyekto agad eh. Gusto nila na makakarinig sa kanila. They want to be they want to feel seen and heard because ang nararamdaman nila, they are the lost, and the least. Pag yun ang pakiramdam nila ay talagang hindi ka nila papaniwalaan. So sa ganoong guhit ng kanilang kapalaran, marami silang pain. They have a lot of pains inside. Aligot-got Kalikot-kot, yun sa natatag. Bisaya. May kirot. Mahay. Pero mas bugat pa, mas laom pa sa mahay. Aligot-got ka ng built through centuries of neglect, insecurity, oppression. Yes. Yeah, that's correct. Yeah. Yung mistrust. Kasi nabibigyan sila ng promise, tapos hindi pala ginagawa. Yun yung lagi nila nababanggit, di naman po totoo, lagi na lang kami binibigyan ng training, tapos walang nangyayari. Parang nawawalan sila ng tiwala, yung decades of mistrust. Nararamdaman nila na parang sila ay nagagamit lamang, tapos naiiwanan na sila. Painful for them. Pero may iniwan ka din. Ibang usapan na tayo. Pari ako din yung iniwan. Diba? So going back, so you were able to build a relationship with them. It was like 10 years ago, and then eventually there was a development of trust, and then you were able to pursue that transfer of technology, so to Yes. speak. And then after that, ano ba, kumpleto ba yan? Pati pagbebenta, did you really see the increase in their income? Ito ay circular kung sinatawag natin, complete value chain.
Dahil tayo sa Barako ay isang, kumpanya ng kape, meron tayong tindahan ng kape, coffee shop sa Manila at sa Batangas, binibili natin yung kanilang mga coffee beans. Mhm. Tini-train natin sila sa, modernong pamamaraan ng pagtatanim sa pamamagitan ng Internet of Things kung saan meron tayong mga sensors. Itong mga sensors na 'to ay kumakalap ng mga environmental parameters gaya ng, temperatura, halumigmig, init. At itong mga 'to ay, pumupunta sa satellite at ibinabato sa sistema ng Barako and then pumupunta sa SMS ng mga farmers. Ito yung modernong technology na 'to. Wait, you have a gadget that Ah, sends signals to a satellite? we call it devices or sensors. Oo. Sensors, yung mga devices na 'to, mga sensors na ito yung mga gadgets na nakalagay sa farm. So, ay naka-install doon at ito ang sumusukat ng nasa paligid, kumbaga microclimate. Hmm. At yung microclimate na 'to ay binabato sa satellite or sa broadband papunta sa atin at sa mga farmers sa pamamagitan ng SMS. Ito ay hindi pa perpektong, sistema dahil, in progress ang, ginagawa ng Barako. Nakakatatlong taon na tayo sa sistemang ito at, habang ito ay isinasagawa, patuloy din ang ating pagte-training sa mga farmers at binibili natin ang kanilang mga produce na ibebenta ng mga Pero ang pangalan Barako, Barako. which is a Batangas type of Yes. Label. Yes. Wala bang resistance 'yan? Kasi alam mo, gusto rin naman siguro ng mga katutubo na na-recognize yung kanilang identity, yung kanilang product. Do you have issues like that? Binilend natin siya, wala tayong naging issue dun at natuwa pa nga sila dahil natikman nila yung kapeng bara, "Oh, masarap pala ihalo natin sa Arabica." Ay di kami nagsiga ng wood, ano bang tawag sa atin sa wood dun, sinananay sa Bukidnon, sa Talakag. Nung tinikman nila hinaluan ng Arabica, "Sarap pala na re." Sabi, "Oy, sadya kung masarap yan, eh di tara Hmm. magtanim noon." Kaya yung ating smart farm may Arabica at may Liberica na mga seedlings. So nagpro-propagate tayo ng dalawang uri ng, species, Coffea arabica at Coffea liberica. Kasi wala naman talagang liberica pa sa lugar na ito dahil malamig. Ang Hmm. nakatanim ay mga arabica. Yes, oo. Sa ating titingnan kung tutubo nga talaga ng maayos at, kung makapagparami ay di ayos ay pero nung kanilang ho natikman kami tuwang-tuwa at sila'y sayang-saya doon sa kape. Kaya lagi na rin kami may dalang kape, di exchange gift. Amin ang arabica, sa kanila yung Barako Liberica. Ang galing, ang ganda nito. You call it smart farming. Smart farm, yes. Okay, anything that makes it different from other types of farming? Kasi like in Mindanao, you have many coffee growers, you have many coffee producers, processors and all that, di ba? Mm. What makes your smart farming different? Kasi even in Malaybalay, we have this famous sect, mga Benedictines, Mm. they also sell a brand. Mm. And then kayo naman dito, even if the beans are coming from Mindanao, you call it Barako. Yes. And saan mo yun binibenta? Sa una muna sa smart farm at ito ay tinatawag na smart farm kasi farm stands for Farmers Adopting Responsible Management. So, dahil uso dati ang slash and burn, kaingin, or hindi napupurun yung mga kape, hindi nade-detopping, hindi nare-rejuvenate. Maraming mga panibagong mga paraan kung saan ang mga puno ng kape ay patuloy pa rin magiging produktibo kahit 50 taon na yan, kahit 20 taon na. Dahil nung kami dumating, hindi pa gano'n kalawig ang kanilang mga kaalaman sa pag-aalaga ng mga kape. Nung halimbawa sa bansalang Davao del Sur nalat na namin na siya ay may revenue na 150,000 a year. Nung tinuruan natin sila ng ilang panibagong pamamaraan, nadoble ang kaniyang kita, naging 300,000. Yung mga kape na nabibili natin sa mga farmers natin ay ibinebenta natin sa mga tindahan ng, Barako. So yung Barako, Varacco, binago natin ng kaunti Hindi yung na Barako. hindi na yung matigas na salita kasi panlalaki lang yun, eh. Mm. 'Pag Barako puwede sa babae kasi lumambot ng konti yung tono at spelling niya. So kaya binigyan natin na itong salitang Barako na 'to ay hindi na lamang sana para sa Barako. Pero dahil nga kilala ang Pilipinas, lalo na ang Batangas sa kapeng Barako, naiisip agad ng mga tao na yung salitang Barako ay para lamang sa Barakong kape. Pero sa katunayan tayo ay merong Arabica,
Liberica, Excelsa at saka Robusta. So dala-dala po lahat natin 'yan sa ating mga tindahan. Alam mo, pwede tayong mag-usap ng 10 oras. Pero gusto kong bumalik yung binanggit mo na pain. Oh, Ano yung yes. sinasabi mo na pain? Nabanggit ka na Yes, pain, pain. yeah. Yeah. Isa 'yan sa kinalakihan ko, I've been through a lot of pain since I had my memory with me as a kid. So I'm a person with disability. I'm a PW, I have hearing impairment. But I call it now person with dreams. Kasi yung pain na 'yan ang bumuo ng ating mga pangarap. So ako po ay, ipinanganak na hindi maayos ang aking pandinig lalo na noong taong 1980s hindi naman uso ang newborn screening. So sabi ng aking inay ay ako ay nag-50-50 na lalong ikinahamak ng aking pandinig. So hanggang ako'y 6 na taon ay hindi ako halos nagsasalita at hindi rin ako nakakarinig ng mga ibang mga signals na ibinibigay ng aking mga magulang at kamag-anak. Pero pamula nung ako'y nakapagsalita, sabi ng ano ko, "Kadaldal mo naman, napasobra naman ang iyong pagkadaldal." Ay di, kaso dahil nga ako hearing impaired, wala akong masyadong kaibigan nung ako'y elementary hanggang high school. Hindi ka pwede makikipag-chismis. Hindi makipag-tsismis, wala. Protected ako dun sa tsismisan. Actually, may naitulong nga yung pagiging hearing impaired kasi hindi ko naririnig yung mga discouragement ng ibang tao, yung mga Mhm. masasamang mga Hindi ka bagay, naalaskan. Yeah. parang blessings in disguise siya. So, 'di ba usually 'pag bata ka, "Ay hindi ka puwedeng maging ganyan, ay hindi mo 'yan kaya, mahirap kayo." Hindi ko narinig, wala akong maalala na narinig na gano'n except for one na sabi ng nanay ko at lagi ng tatay ko, "Galingan mong mag-aral, abutin mo ang iyong mga pangarap at ikaw ay mag-travel around the world." Yun ang naalala ko lagi. So, Yun ang nagawa mo naririnig. yun? Nagawa ko yun ngayon. Pero you are with people from Mindanao. So, was that a factor in connecting? Yes, yung experience natin yung sa PIN ay nagamit ko yung mga pamamaraan at kung papaano ko pinroseso sa isip ko kung ano yung nararamdaman ng aking mga kausap. Kasi kung naramdaman ko yun nung pain, may mas painful pa pala silang nararanasan. Imagine nyo sa Mindanao, decades na sila, more than 100 years na silang nakatira sa mga lugar na 'to. 'Pag pinakinggan mo sila, bakit ang saya-saya pa rin nila? Bakit sila nung birthday ko nag-celebrate ako ng birthday sa Pangantukan, doon sa Oh. Bukidnon. Mm. Ang saya-saya nila, para first time daw na may nag-birthday ng gano'n sa kanila. Ang saya-saya nila. Pero ang totoo, marami silang dinadamdam at dinadalang problema. Marami silang mas mahaba at mas malawig ang kanilang mga pains na nararanasan at siguro dahil nararamdaman ko 'yun na matututo akong kumonek, mag mag-ano, maging empathic. Kasi sabi ko nga dito 'no, ang mga tao hindi lahat ay na-design para kumonek. Marami sa mga tao ay na-design at lumaki para mag-survive. Some people grew to survive, some people grew to connect. And I was born to survive, meaning I had to sell sweepstakes ticket at the age of 6. Mm. Nag-tutor ako nung ako'y high school. So marami akong pinagdaanan na kung saan pinaso pa ako ng sigarilyo habang kasi wag ka nga diyan pahara-hara ka sa daan. Papasuin ka ng sigarilyo. Mm. Bata ka nun, wala kang nalalaman, ba't ano bang kasalanan mo? Or sasabihin mo, "Tangis ka nga diyan, huwag kang magbenta diyan." Pero yun pala ay madadala mo na hanggang sa iyong pagtanda. Yun ang totoong buhay. Life is very cruel. And cruelty, yun yung tutusok sa'yo kung papaano ka lumaki at paano ka magproseso at dun papasok yung mga taong tama sa paligid mo. Gaya ng, yung mga kaibigan, na piling-piling mga kaibigan, ay yung, mga kamag-anak, magulang, mga kasamahan sa organisasyon, at marami pang mga taong naniniwala at yung pain na yun tumataas ang iyong pain tolerance. Ganun ang meron sa mga nakakausap natin sa Mindanao. Kasi yung dala-dala nilang pains, dala-dala nilang, hope and faith, hindi lang yun para sa ano 'to, sa generation na 'to, para sa mga susunod na generation. Para sa kanila, sabi nga ng aking dating kasamahan na dun sa Siklab Award na si Ambassador Howard D, "Keep the faith, it's everything." Tumatak sa isip ko yun. Siklab Sa Award. Siklab Award, yes. So, dalawa kayo ni Ambassador D who received Siklab. What is a Siklab Award? Siklab Award ay isang, award ng, FINMA, De La Salle, JCI, and JCI Manila and, Asian Institute of Management, kung saan nagre-recognize sila ng mga kabataan na sumisiklab ang kanilang pangarap para sa Pilipinas. At meron pang isang award para naman sa mga mas magagaling na, yung mga mas may institusyon na sila. So nagkaroon ng dalawang awarding para sa kanilang kategorya at para sa kabataan.
Sa kategorya ko ay para sa kabataan, nung time na yon si Ambassador Howard D. ang na-awardan ng national award. Kumbaga siya yung pinakamodelo. And, si Club Award na 'to ay mahalaga kasi ang ganda nung narinig ko nung kanyang mensahe. Tumatak sa akin na, "Keep the faith, it's Keep the faith. everything." So ngayon, hindi lang naman yan ang natanggap mong award, sabi ng mga bubuwit ko. Meron ka pang isang award na tanggap, Mhm. one of the 10 outstanding young men. Opo. Thank you, thank you. So, anong taon yan? Taong 2021 po ang year na kung saan ako ay, ginawaran ng, TOIM Award for Social Entrepreneurship. Wow! Imagine, 10 lang ho yan na ina-awardan, but in the category of social Social entrepreneurship, you were recognized Yes. by the JCI Philippines for an outstanding young man for social Thank entrepreneurship. you, thank you. And how did that change your life? Naku, actually, isa din nga ho 'yun sa naging palaisipan sa'kin 'no, kasi hindi ko talaga gustong tanggapin yung nominasyon na 'yan. Pero nung natanggap ko 'yan, sobrang daming nagbago kasi kung saan ka pupunta, una lagi nilang banggit si Aris Telo Asilo 'yan, TOIM 'yan. Si Aris 'yan, TOIM 'yan. Parang actually maganda siyang pakinggan pero over time bumibigat, eh. Kasi ibig sabihin, people are expecting, people are looking up to you. Nag-open siya ng maraming doors, pintuan para sa grants, para sa maraming koneksyon, para makapagsalita sa harap ng maraming tao. Nagkaroon ng mga pagkakataon na kung saan ako ay nagkaroon ng oportunidad para ipalaganap kung ano ang aking vision and mission, vision natin ng Barako na aking mga kasamahan para sa mga komunidad na ito. So, Mhm. TOIM opened doors, but at the same time, it also became a little heavy on the shoulders because it means na a lifetime responsibility doing what you started. Parang there's no way we will stop. We'll have to continue to gather the light and scatter it. We'll have to continue to spread inspiration and touch more lives, transform more lives. Pero hindi lang ho yun sa Pilipinas. Meron pa siyang isang natanggap na acknowledgement, United Nations. Ano yung citation na tinanggap mo sa United Nations? Noong taong 2022, panahon ng pandemic, tayo po ay nabigyan yung Barako ng United Nations Best Small Business. Nasa 2,000 ang nomination. All over the world. All over the world. Tapos na-cut sa top 100. So napasama po tayo sa top 100. Tapos yung top 100 sinala at nagkaroon ng top 50. So 50 ang napili all around the world sa pool na 2,000. At ang Barako po ay isa sa napili sa Pilipinas. Nag-iisa sa Pilipinas nung taong yon dahil sa potential para mas maraming marating, para sa kasalukuyang ginagawa sa advokasya ng may kakaibang inobasyon. Doon po tayo na-cite ng United Nations Best Small Business. Imagine mo, nung bata pa ako, pag nabanggit na Barako, siga yan. Eh dahil kay Aris, hindi na Barako, Varako. Pero yung pagka-Varako, lumawak, no? From ngayon, United Nations recognized small business. Yes. Hindi ka na small. Hindi na small. But the business, I believe, is because nga may anong tawag doon? Kakabit. Yes. Kakabit na social entrepreneurship Yes. that makes it different from just entrepreneurship. Pero balita ko, may tinanggap ka naman ng bago. Balita ko din. So ano ba to? Scoop ba to? Scoop? Scoop, medyo kapapasok na balita ito nga ho nung nakaraang linggo at meron tayong tinatawag na Asia 21 Society Next Generation Fellow. So itinaguyod ang Asia 21 Society noong 1956 ng Rockefeller Foundation. Sa Pilipinas, itinayo ang Asia Society Philippines 1996 ng Washington CSIP. Ang unang naagawaran sa Pilipinas ay si Senator Bam Aquino, then nasundan pa ng mga ibang pinapipitaga ng mga tao sa Pilipinas. Tayo po ay nabigyan for the year 2025 dahil po sa larangan uli ng social entrepreneurship at sa mga advokasya natin dito sa Mindanao. Ako po ay galak na galak kasi nung una ko itong nakita ay 2012 sa pamamagitan ni Ginoong Ivan Henares
So, at siya ay isa ding Asia 21 Society Commissioner. Mga kilala kong sina Michael Sandejas, Cherry Atilano, Gilbert Rimulya, mga kilala kong mga pangalan, mga malalaking pangalan ng Asia 21 Society. Kaya ako'y tuwang-tuwa at ako'y nagagalak at nagawa tayo nito at ayun, sana ay mas marami pa tayong ma-open na pintuan para ipalaganap kung ano yung mga nararanasan natin dito sa Mindanao at maipalaganap din magiging magandang practices. Hopefully, mas marami tayong madalang tulong sa pamamagitan ng Asia 21 Society. Pero hindi lang naman sa Mindanao, di ba? Meron din siguro ng ibang lugar natin sa bansa natin. Kasi parang masyadong spotlight ang Mindanao to be, ano yan, broken promises, disadvantage. Alam mo, may pagka-negative din yung dating. Di Yes. sinabi natin na parang mga taga Mindanao ay, ano yan, kawawa. Oo, napipinta bilang Oo, pero hindi lumiliwanag or nare-recognize. yes. It had to take you to go leave your comfort zone and go to Mindanao and baka mamaya next Visayas. awardee galing dun sa isang farmer na Yes. isang pamilya, isang bata doon na mabigyan din ng award in the future. So, mga kababayan, isa pong magandang mensahe para sa ating lahat na out of the personal struggle, or maybe he did not struggle, or maybe he just accepted what came to him, whatever disability he had, he turned it to something positive, turned into a dream that someday, out of his disability, he will be able to dream. And now, because of what he did, it is not just a dream, but a reality, helping others increase their income, increase the belief in themselves that they can actually get out of poverty through coffee, through nutrition, through social entrepreneurship. So maraming salamat sa pagpa-unlock mo sa Upsilon or Sun Podcast. Upsilon kasi sinabi mo, gather light to scatter. Yes. Oo. Yes. Bakit UP nga pala? Kung pumunta ka ng ibang eskwelahan, do you think it would matter? Hindi naman siguro, no? Pareho lang. You're the same person. Tama ba? Tama. Maganda yung inyong mensahe at tama yun, we gather light to scatter. Parang katumbas yan ang sinabi ng aking nanay at tatay nung ako'y bata pa. Sabi niya, anak, pag nararating mo ang iyong mga pangarap, tatandaan mo na ang pag-unlad ay nagsisimula sa pagtulong kahit salat ka. Parang sa liwanag, pag may isang lugar na salat ang liwanag, hindi naman nun ididim ang yung liwanag, may magdagdag ka ng liwanag sa kanila kahit sa paanong paraan. At magkakaroon ng ripple effect. Dadami yung mga liwanag na yun. At magandang mga spiritual learnings itong mga bagay na ito. At nagtatransform tayo, nag-grow tayo bilang tao, bilang isang mamamayan na para hindi lamang para sa sarili natin pamilya kundi para sa ibang tao dahil masyado ng harsh ang mundo ngayon Mas magandang maging masaya tayo. Masaya. So, ako po si Tito Mora, ang inyong host ngayong araw sa Sun Podcast. At ang ating bisita, baka gusto mong batiin yung mga fans mo sa United Nations. Yes. Salamat ka Tito Mora sa inyong pagpapaunlak at binabati ko ang ating mga kasamahan sa Barako. Diyan din sa Bukidnon, sa Portulin, sa Talakag, sa Davao del Sur, sa Sultan Kudarat, sa Manola Fortich at marami pa silang hindi ko na maisa-isa pero salamat sa inyo. Kundi dahil sa inyo wala ako ngayon dito. And with that, we thank you for watching the 4th episode of the Sun Podcast.